Bilang isang kabet, nagpapanggap ako na isang caregiver para makasama ko ang kalaguyo ko. Tawagin na lang po ako sa pangalan na Nancy. Nag-apply ako sa asawa ng kalaguyo ko. Natanggap naman ako, kasi naghahanap talaga siya para sa nanay niya. Habang nagkakape ako sa lamesa, bumaba si kalaguyo. Galing sa kwarto kakagising lang. Laking gulat niya nakita ako. Hello, friend. Sabi niya, ano ginagawa mo dito? Sa bahay namin, sabay ngiti lang ako. Na nakatingin sa kanya. Bumaba na ang kanyang asawa. Sabay sabi, magkakilala ba kayo? Sabi naman ng kalaguyo ko. Ay hindi, mahal, ngayon ko lang nakikita siya. Wow. Siya na pala ang caregiver ni nanay. Oo, siya na. Nagpaalam na yung asawa niya. Kasi maaga daw pasok niya. Sa bangko naman siya nagtatrabaho. At saka uuwi naman siya 5 PM ng hapon. Ako naman pumasok naman sa kwarto ng nanay niya. Para painumin ng gamot. Bedridden ang nanay niya. Wala namang problema sa paninigaw. Yung pinag-usapan namin ng kalaguyo ko, naririnig niya. Few minutes pumasok si kalaguyo sa kwarto ng biyenan niya. Sabi niya sa akin, bakit ka dito ka pa namamasukan? Baka mahuli pa tayo ng wife ko. Sabi ko sa kanya, huwag kang maingay, hindi tayo mahuhuli ng asawa mo. Para mas lalong mapalapit ako sa'yo. Ayaw mo ba nun? Habang ang biyenan niya nagtulog-tulugan lang pala. Kung ano pinag-usapan namin. Naririnig niya kami. Kaya sabi niya, alam mo Nancy, sa totoo lang kinakabahan ako sa mga ginagawa mo. Buti na lang talaga umaga pa umaalis na asawa ko. Papunta sa trabaho niya. Sabi ko sa kanya, oo nga, kaya andito ako. Para asikasuhin kita habang nagtatrabaho ang asawa mo. O sige, maligo ka na, Miko, para mabango ka. At saka papainumin ko yung biyenan mo. Nang pampatulog. Kunyari lang pala na iniinom niya. Yun pala hindi niya iniinom. Ang gamot na pampatulog. Bumalik na si Miko sa kwarto ng bayanan niya. Hinayla ako ni Miko. Hanggang sa naghalikan kami. Taas hanggang pababa ko siya hinalikan. Yun pala nag-video ang biyanan niya. Pumunta kami sa toilet. Ang ingay-ingay namin doon. Sa sobrang sarap, sabik na sabik kami. Kasi ang tagal namin hindi nagkikita. Another day yun pa rin ginagawa namin. Hanggang sa nahuli kami ng wife niya. Sabay sigaw. Anong ginagawa nyo? Mga baboy kayo. Yun nagsalita ang nanay niya. Anak, matagal ka na niloloko ng dalawa. Kabit ang asawa mo ni Nancy. Iyak ng iyak. Yung amo kong babae. At pinalaya si Miko. At umalis na din ako sa bahay nila. Doon ako natauhan na masakit pala. Makasakit ng kapwa babae. Nakita ko siya kung paano siya umiyak. Bago ako umalis sa kanila. Nanghingi ako ng tawad kay ma'am. Hindi man siya nagsasalita. Pero alam kong, hindi niya ako napapatawad. At nangako nga ako kay ma'am. Napuputulan ko na ang relasyon naming dalawa sa asawa niya. Sa ngayon po tuluyan ko ng pinutol. At wala na akong balita kay Miko. At kay ma'am sa mga may palihim na relasyon dyan. Itigil nyo na. Bago pa kayo makapanakit ng kapwa babae. Goodbye. Pinagsisihan ko man ang nagawa kong kasalanan. Pero wala na. Nakasakit na ako ng kapwa babae ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Goodbye.